Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga naging hakbang ng Marcos Jr. Administration upang mapababa ang presyo ng pagkain sa gitna ng tumataas na gastos ng langis dulot pa rin ng krisis sa gitnang silangan. Kung ating matatandaan ay kahapon nagkaroon ng ilang mga anunsyo ang ating Pangulo, kabilang na nga yung pagtanggal ng excise tax doon sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. At bukod dito sa excise tax ay nagkaroon din ng anunsyo ang ating Pangulo patungkol naman sa taripa sa imported na pagkain, pagpapabilis ng mga permit sa importasyon at pagbili ng pamahalaan sa sobrang ani ng mga magsasaka. Pero ang tanong dyan, paano maapektuhan nito ang lokal na produksyon at kabuhayan ng ating mga magsasaka at sapat ba ang mga hakbang na ito upang maprotektahan ang parehong consumer at agricultural sector? At upang tayo po ay magkaroon ng isang malalimang talakayan sa napili nating paksa para sa araw na ito, ay makakasama natin ang chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo So. Engineer So, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya Ma'am Steph, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Engineer So, sa pagbibigay po ng oras upang kayo po ay aming makasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Syempre, unang-unang tanong po namin sa inyo, ano po ang inyong naging reaksyon sa mga naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katulad na lamang po yung pagpapababa sa taripa po para sa imported na pagkain. I think yung announcement niya kahapon is dapat magkaroon muna ng consultation with the Agri sa pag-aralan mabuti kung ito ba ay makaka-harm sa ating local producers. So magkakaroon ng dialogue with Secretary Chu Laurel. Kanina nag-text na siya para papag-usapan kung ano ang win-win solution sa atin presyo. Isang masasabi ko lang, in spite na-increase yung fuel the other day, the other week, lumampas sa 150 pesos ang diesel. Ang farm gate price ng port average na sa 190 pa rin. Ang presyo ng chicken bumaba pa rin sa 90 pesos, 85 as of yesterday.
And kung makita natin, compare last year na April 2025, mas mababa pa, no? At that time, ang fuel nasa 50 pesos, pero ang farm gate price nasa 212, no? And ang chicken at that time is 122. So kung titingnan natin, mas mababa pa yung presyo ngayon compared dun sa last year. So ang problema, hindi dun sa farm gate. Ang problema dun sa value chain na nung pag-upo pa lang ng ating presidente, sinasabi may problema yung value chain. Sa inyo pong pananaw, Engineer So, makatutulong ba ang mas mababang taripa upang mapababa ang presyo ng pagkain o meron pong negatibong epekto ito sa ating mga lokal na magsasaka? Yeah, yung tariff kung makita natin ilan years na binaba, no? Almost 8 years or 9 years na binaba from 35 to 15%. Pero yung karne ng baboy hindi na bumaba dun sa retail price. So hindi natin nakikita yun ang solusyon. Dapat ibalik na yung taripa para yung collected tariff mapunta sa ating mga producers. Eto naman po, no, Engineer So, paano nyo tinitingnan naman ang sinasabing safeguards na sinusulong po ng ating pamahalaan para maprotektahan po ang lokal na industriya? Ang safeguard is, ang tingin natin is ibalik na yung original tariff na 30 to 40%. Yun ang allowable na binigay ng WTO. So yung economic team dapat huwag ibaba, no, dun sa level na below the allowable ng binigay ng WTO. Yun ang nakikita natin na pwedeng matulungan ng ating local industry. Ito naman po, Engineer So, ano po ang inyong masasabi sa plano naman po ng pamahalaan na bilhin ang sobrang ani ng mga magsasaka upang maiwasan nga po ang pagkalugi? Yeah, ang inaani kasi natin sa isang taon is almost 290 bilyones. No? So ang pondo lang ng NFA is around 10 billion. So maliit ito sa total bibilhin. So ang nakikita natin, nakatutok pa rin tayo dun sa local traders and miller na bibili ng magandang presyo sa palay. Sa inyo po nga palagay, no, dahil kayo rin naman po ay nakikipag-usap, no, sa ating Department of Agriculture, ay sapat na po ba ang kapasidad ng DA upang ipatupad ang pagbili at distribusyon ng sobrang ani? Ang pondo kasi ng gobyerno sa pagbili is 2% lang. So, yung ang target na beneficiaries kung senior citizen or yung PWD, pwede sigurong makatulong. Pero sa majority ng atin consumer, hindi maabot yung ng government yung level papunta sa kanila. Eto naman po, no, kasi syempre pag sinabing agriculture sector, hindi lamang syempre mga ay kasama din diyan, no, yung mga iba pang gastusin, hindi lang dun sa mismong pagsasaka kundi dun sa mga pag-transport ng agricultural goods. So paano na po makakatulong o makakaapekto sa ating mga magsasaka yung pag-alis po, no, dun sa toll fees ng fish ports? Yeah, yung toll fee sa tingin natin makakatulong yun pero maliit yun, no? Kasi ang problema ng ating fisher folks, for example, is yung papunta sila sa dagat. Araw-araw na pupunta sila sa dagat, and yung fuel kung makita natin from 58 pesos ngayon nasa 150. Ngayon medyo bumaba ng
125 Hmm. pero paabot ng 3 times yung presyo kasi, no? Or 2.5 times ngayon dun sa original price. So, ang tingin namin, mas pwedeng tutukan ng ating gobyerno yung VAT na Hmm. na koleksyon, no? Kasi kung yung 58 pesos ang koleksyon ng VAT is 5 pesos lang. Ngayon umabot sa 15 to 14 pesos ang koleksyon ng VAT. So dapat kinap na lang yung VAT dun sa collection na 5 pesos. Yung 10 pesos i-deduct, no? Bawasan. Para at least malaking bagay yun, yung 10 piso. Plus yung excise tax na sa Corodo na 6 pesos, dahil na permahan na ng Kongreso yan, anytime pwedeng ma-implement yan. Kung tinanggal din yun, ang mawawala is 16 pesos. Mas malaking impact yung dalawa. Yun ang nakikita natin na makakatulong sa atin mga, hindi lang sa ating mga magsasaka, hindi sa mga fisher folks, sa lahat na bayan natin makakatulong sa lahat yan. Ito naman po, Engineer So, ano ang inyong rekomendasyon upang masigurong hindi naman po malulugi ang ating mga lokal na magsasaka habang pinapababa nga po ang presyo ng pagkain? Yeah, importante is yung access ng food natin sa market, no? Ngayon kasi problema tayo, yung mga biyahero ayaw mag-pick up ng gulay, ayaw mag-pick up dahil mahal daw ang transport. So na-disrupt yung distribution. So yung mga gulay, yung mga itlog, bumagsak, no? Presyo. Yung buying force din mga consumer, hindi masyadong lumalabas. So nabawasan din yung buying effort ng ating mga consumer. So ang inaano natin is solusyonan yung fuel, no? Para at least hindi ma-disrupt itong value chain na sinasabi natin. Ito naman po, Engineer So, ano ang pananaw naman ng SINAG sa pagpapalawak ng Benteng Bigas Program para sa mga vulnerable sectors? Kasi nasuportahan natin yan, no? Sana tuloy-tuloy yung programa para at least mapunta sa ating mga kababayan na marireach yung 20 pesos na bigas. Engineer So, hindi ko na po kukunin masyado ang inyo pong oras dahil syempre alam po namin na nakamonitor din po kayo, no, sa kung ano man ang mapag-uusapan po, no, between the President and of course yung mga of course ang DA regarding nga po dito sa presyohan ng mga pangunahing bilihin. Pero eto na lang po siguro, ano ang inyong mensahe, inyong final message kaugnay po dito sa mga recent developments po na inanunsyo po kahapon ng ating Pangulo? Go ahead po. Yeah, I think kailangan talaga is tutukan, no, yung production natin sa ating local produce kaysa asahan natin yung importation. Kasi kung nag-shut down or hindi nag-export yung mga countries na tinukunan natin, baka wala tayong pagkain nito kung huminto yung mga local producers natin. So dapat tutukan ng ating government is yung local production natin dito sa ating bansa. With that, maraming salamat po, Engineer So, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Seth. Magandang umaga. At ating nakasama po ang chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Engineer Rosendo So. Tayo dadako na sa ating balitaan.
Tulad ng ating nabanggit kanina, inalis na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene upang mapagaan ang pasanin ng bawat Pilipinong dumaraan sa energy emergency. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na 3 piso at 36 sentimos kada kilo ng LPG o halos 37 pesos sa tapyas sa kada tangke ng LPG, habang 5 piso at 60 sentimos naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ang panukalang alisin na rin ang value-added tax o VAT sa produktong petrolyo. Ito ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang matanong hinggil sa planong pagtatapya sa VAT ng produktong petrolyo. Ani Pangulong Marcos, hindi maaaring tanggalin basta-basta ang VAT dahil tanging oil industry players lamang ang makikinabang dito. Dagdag pa ng Pangulo na malaking bahagi rin ng nakukuhang VAT sa petrolyo ay ginagamit sa mga subsidiya at tulong na ipinamamahagi ng pamahalaan. There's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for, if the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, so people to normalize people's lives. Yeah. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, walang kapangyarihan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang value-added tax of VAT sa oil products. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang ipanawagan ng ilang transport groups na gamitin ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan upang suspindihin ang VAT sa langis. Giit ni Undersecretary Castro, kailangan ng batas o aksyon mula sa Kongreso para maisagawa ang naturang hakbang. Una na ring sinabi ng Malacanang na binabalanse ni Pangulong Marcos ang lahat, lalo't kailangan din ang buwis para sa pondo ng gobyerno. Wala kasing batas na nagbibigay ng anumang emergency powers para sa Pangulo na siya ay mag-suspend ng VAT sa fuel products. Ito po ay nakasalalay po sa Kongreso. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, welcome development para kay Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Ad Hoc Committee Chairperson, Senador Sherwin Gatchalian ang anunsyo ng Malacanang na suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Gayunpaman, nire-rekomenda pa rin ng senador ang pagsususpende sa excise tax sa diesel na itinuturing na fuel of the masses and transportation. Aminado kasi
O aminado rin kasi si Senador Gatchalian na tila masyadong natatagalan ng pamahalaan sa pagproseso ng targeted approach sa pagbibigay ng benepisyo kaya mas makabubuti ang pagsuspindi na lamang sa excise tax sa diesel. It's a welcome decision, at least na suspend ng LPG kerosene. But I still recommend to suspend diesel at the very least kasi yan ang fuel of the masses, fuel of transportation. And like I said, kung perfect yung ating targeted distribution, napakaganda sana yan. Pero narinig naman natin yung DSWD, narinig naman natin yung DOTR, hirap rin sila. Si Senate Protect Ad Hoc Committee Chairperson, Senador Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ilang mga mambabata sinuportahan ang bawas sa excise tax sa presyo ng LPG at kerosene at ang pagbaba ng logistics cost. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Kapwa suportado ni Bohol Representative Alexi Tutor at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at transportasyon sa bansa. Pinuri ni Tutor ang pagkapatupad ng piso na RoRo terminal fee na epektibo simula April 15 na anya ay magbibigay ng direktang benepisyo sa mga cargo vessels na dumaraan sa mga pantalan sa mga probinsya. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati na sa Department of Transportation, PPA at Uplift Committee sa pagpapatubad ng naturang polisiya. Samantala sinabi naman ni Garbin na ang pagsuspinde ng fuel excise tax sa LPG at kerosene ay isang positibong hakbang na nararapat na sundan ng iba pang mga polisiya. Binigyan din niya na may sapat pang puwang para sa karagdagang aksyon mula sa ekotibo at mga gumagawa ng batas upang mapagaan ang pasanin ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga kailangan ang gobyerno ng kabuang 429 billion pesos sa response measures nito sakaling tumagal pang tensyon sa Middle East hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan sa pagdinig ng Protect Committee sa Senado. Ayon kay Secretary Balisacan, halos doble ang halaga sa 238 billion pesos na naunang sinabi ng Budget Department na kinakailangang pondo para makabangon sa economic impact na dulot ng Iran War. Tiwala naman ng kalihim na makatutulong ang realignment sa pondo para mapangasiwaan ng gobyerno ang pagtugon sa epekto ng Middle East War. My preference is that we work around the 2026 GAA. We need to cut back and capital outlay if necessary just to fund and even PS, just to fund what is most needed for the crisis. Giniit ni Secretary Balisacan na mahalagang maipagpatuloy ang targeted na pamahagi ng tulong para ibsan ang epekto ng Middle East tension tulad sa sektor ng transportasyon. Aniya, kapag hindi kasi agad na kontrol ang problema sa transportasyon ay magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at demand sa mataas na sahod, bagay na mas mahirap ayusin. Hopefully that we can contain the problem at the transport side so that we can prevent the second round effects. Because the second round effect can make the economy much harder to navigate is when those will now lead into higher prices for everything, into higher demand for wages, into higher, and then going back to a much slower economic activity. Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling sapat ang pondo ng gobyerno para suportahan ang pagtugon nito sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailangang maglabas ng Executive Department na humihiling ng karagdagang pondo mula sa Kongreso. Una nang humiling ang Department of Transportation o DOTR ng karagdagang 5 bilyong piso para palawigin ang PUV Service Contracting Program hanggang Hulyo. Sa ngayon po ay maayos pa po ang pondo from the 2026 GAA at masusustain pa po ito sa ngayon. The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na magpapatuloy sa schedule nito ang nakatakdang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu sa darating na Mayo. Ayon kay Secretary Lazaro, simple at very austere ang magiging setup ng gaganaping ASEAN Summit na personal na dadaluhan ng ASEAN leaders. Isa nga sa mga tututukang key agenda items ay ang usapin sa kaligtasan ng ASEAN nationals, enerhiya at food security. The summit will proceed because of the agenda item, which is very important to ASEAN, meaning energy issues, food security, as well as the safety of ASEAN nationals. It will be very simple, very austere, but it will be a face-to-face meeting among the leaders of ASEAN. Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak mismo ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na nananatiling matatag ang kasunduan ng Pilipinas at Iran kaugnay ng safe passage ng mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Ito ang naging pahayag ni Secretary Lazaro kasunod ng nangyaring breakdown ng pag-uusap ng Estados Unidos at Iran na ngayon ay namumuro na sa isang posibleng US blockade. Ani Secretary Lazaro, walang anumang naging pagbabago sa napagkasunduan ng Pilipinas at Iran. Sa katunayan, 2 hanggang 3 Philippine flag vessels ang inaasahang dadaan sa Strait of Hormuz. The agreement between the Philippines and Iran through the discussions that we had will remain the same. In fact, just last Saturday, the Iranian ambassador called me up in view of the 2 or 3 Philippine flag vessels that hopefully will be due to pass that strait. I mean, the safe passage. DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, LTFRB gagamit ng online platform sa aplikasyon ng Service Contracting Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Binuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang online platform para sa pagtanggap ng aplikasyon sa Service Contracting Program ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, layo nitong mapabilis at mapadali ang pag-access ng tulong para sa mga operator at commuter. Sa ngayon, tumatanggap ng LTFRB ng aplikasyon sa mga bus para sa EDSA carousel at feeder routes. Pinapayuhan ng mga kwalipikadong operator na mag-apply online sa Land-Based o LBSCP registration system kung saan kabilang sa mga requirement
ang bank account ng operator, detalye ng sasakyan at GPS provider. Target na LTFRB na makompletong evaluation at onboarding sa loob lamang ng 24 oras mula sa pagtanggap ng aplikasyon. Idadaan din sa online system ang abiso para sa schedule ng operasyon ng mga maaprubahang aplikante. Kasabay nito, tinatapos na rin naman noon ng LTFRB ang dagdag na 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga operator. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinamon ang mga nagpapakalat na mayroon siyang karamdaman na magtungo sa Malacanang at makipagsabayan sa kanya sa pag-eehersisyo. Ang kabuuan ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Ginamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagsasabing mayroon siyang sakit na bumisita sa Malacanang at sabayan siyang mag-ehersisyo. Tignan na lamang ayon sa Pangulo kung sino sa kanila ang malakas magbuhat ng weights. Pahayag ito ni Pangulong Marcos sa gitna ng mga ipinapakalat na pekeng balita na hindi mabuti ang lagay ng kanyang kalusugan. Bilang tugon dito, nilakad ng Pangulo ang Gate 3 ng Malacanang mula Gate 4 para sa kanyang press conference kung saan nagpakitang gilas sa jumping jack ang Pangulo. Habang naglalakad, nagawa pang bahagyang mag-jogging ni Pangulong Marcos upang pasinungalingan ang mga maling impormasyon laban sa kanyang kalusugan. Sabi ni Pangulong Marcos, regular siyang nag-ehersisyo, kumakain ng tama at pinipilit na magkaroon ng regular na oras ng tulog upang mapanatili ang maayos na pangangatawan. Umaasa si Pangulong Marcos na matutudukan na ang mga maling impormasyon at upang hindi na rin mag-alala ang taong bayan. Because I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinawag ng Malacanang na kasinungalingan ang paratang na walang ginagawa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit may batikos ay patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho lalo't wala namang basehan ang mga kritisismo. Una nang binatikos ng Makabayan Bloc ang pagtugon ni Pangulong Marcos sa Middle East crisis. Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasunod ng paglulunsad ng Rage Coalition ng kampo ng mga Duterte, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi naaapektuhan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng personal na interes o ambisyon at patuloy lang siyang nakatuon sa kanyang trabaho. Aniya, ang ikinababahala nila ay may gumagamit ng personal na galit at interes para magpakalat ng fake news at mag-udyok ng pagkakawatak-watak ng mga tao. Kung ano man po ang ninanais nila sa gitna ng krisis sa Middle East, yung maaga nilang pamumulitika, yung maaga nilang pangangampanya, hindi na po yan papansinin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dahil ang Pangulo po ay tutok na bigyang solusyon ang nararanasan natin dito sa krisis sa Middle East. The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lola na 2 taong bedridden nakalabas na sa kanyang bahay dahil sa PNP Regional Mobile Force Battalion 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Inpayan ti PNP Regional Mobile Force Battalion 1 101st Maneuver Company ni Lola Margarita Saludares ag 2087 ken residente di Barangay Baksil, Dingras, Ilocos Norte. Second iti 101st Maneuver Company wheelchair ken grocery items tinaited ken ni Lola Margarita gapot adwan atawan na saan nga rimuar iti pagtangan na nakaida ken nakapoy at tumakder gapo iti kinabakit daytoy. Gapo iti wheelchair inpasyarmet ti PNP iti panangidaulo ni Police Captain Jex Darvin Colio ni Lola Margarita iti aglawlaw ti pagtayngan na kentap no makaanges iti presko nga angin. Namuan ani Lola Rosalinda ag 20 inamapulokit 3 ti mangtartaripato iti inana ani Lola Margarita. Titulong ket nagapo iti pundo anaukon iti 101st Maneuver Company idi naangay ti Run for a Cause idi bulan ti Pebrero 2026. Idinto ti nangited ti wheelchair ket da Engineer Mar Joseph Coloma ken J-Bay Estavillo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO fuel subsidy para sa mga magsasaka, pinaigting sa bayan ng AGOO sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis. Narito si Albert Kawile para sa balita. Pinapigsa ti lokal a gobyerno ti Agoo Union ti songbat na iti umatngato a presyo tilana. Babayan ti panakaiwaras ti fuel subsidy kadagiti sektor a direkta na pektaran iti daytoy. Naballaygi ti panakaiwaras ti subsidy kadagiti rehistrado a mannalon. Nakatulong tapno maksayan ti gastos da iti produksyon ken mataginayon ti supply ti taraon iti komunidad. Kabayatan na mangrugimeten ti panakaiwaras ti sumatlayang nga subsidy para kadagiti rehistrado a mangalap kas kanayunan na suporta iti sektor nga agpampanoray iti krudo a pagbiagda. Indawluan the Mayor Frank Sibuma ken Vice Mayor Antonio Islao kadwa dagiti Sangguniang Bayan members tiganwat anay ranta amang palagaan iti financial a pakadagsanan dagiti mannalon ken mangalap ken masigurado ti agtultuloy a panagtaray ti pagbiaganda. Impaganatgat ti lokal a gobyerno a napatag dagiti kasta awagas tapno mataginayon ti seguridad ti taroon ken mapapigsa ti lokal nga ekonomiya. Iti baat ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti lana impanamnama ti LGU
LGU ang agtultuloy ang maited ti suporta kadagiti sektor amang susustener iti komunidad ti ili ti ago. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang Kabisayaan. TGIF gas incentive ipinamahagi sa mga TODA drivers sa Arteche, Eastern Samar. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Nagdistribuer hinto da Gas Incentive Fund, TGIF, ang lokal nga gobyernohan Arteche, Eastern Samar, hapangunguna ni Vice Mayor Roland Boy Ivardoni para buligan ang mga tricycle driver hayra gasto sa gasolina. Sumalahabi si Alkalde, 5 nga voucher nga nagkakantidad intag 200 pesos ang iginhatag hakada miyembro han TODA nga mahimo nira magamit hay MB ngan petron hapag paggasolina han irapan masaheros. Ginpahayag niya nga voucher diri cash ang panhatag base masiguro ngan ayuda magagamit good para pagpakabuhi han mga driver ngan balikyan ang sayop nga paggamit sini. Dugang pa dagigin mas transparent ang pondohan lokal nga gobyerno tungod kay madali masubaybayan han publiko ang paggamit han ayuda. Ginpili ngan mga rehistrado nga driver ang benepisyaryo imbis nga mga operator tungod kay ang driver mismo ang nagasto sa gasolina han ira tricycle. Samtang padayon ang paglista han iba nga sektor nga apektadohan krisis, sugadhan mga bote operator, habal-habal driver para pangisda ngan mga parag-uma nga mahimo liwat makabenepisyohan masudod nga ayuda basta rehistrado ha munisipyo. Naglalaong naman ang lokal nga opisyal nga makakakarawat pahinduga nga suporta tikang ha nasyonal nga gobyerno para ha mga driver. Tikang di syudad han Borongan, inihi Penelope Pomida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Provincial Cancer Center. Planong itayo sa Southern Leyte. Ang kabang ulat ihati naman sa atin ni Dalia Orit. Gipadayag karon ang plano sa Salvacion Opus Iñiguez Memorial Provincial Hospital Konsoy PH sa Southern Leyte sa pagtukod usa ka cancer center sa lalawigan aron mas mapadali ang paghatag og serbisyo sa mga pasyente nga adunay sakit nga cancer. Sa pagkiginabi sa media, gibutyag ni Dr. Ion Castellones nga ang maong plano anaa sa ilang paghisgot o gidamgo ang posibilidad sa pagigtambayayong sa mga foreign sponsors o non-government organizations aron matuman kini. Sumala ni Castellones sa pagkakaron, ang mga pasyente nga adunay cancer gikan sa Southern Leyte napugos pa nga mobiyahe gawas sa probinsya aron makadawat og tukmang pagtambal. Gidugang pa niya nga dako kaayo og tabang ang pagtukod sa cancer center aron mapalawig ang serbisyo sa panglawas ug mapagaan ang kahimtang sa mga pasyente ug ilang nga pamilya nga dili na kinahanglan nga mopanaw og lagyo. Gilang man sa probinsyal nga kagamhanan nga pinaagi sa mga inisyatiba, mas mapaligon ang serbisyong panglawas sa lalawigan ug mahatagan og dugang nga pagtagad ang mga pasyente nga nanginahanglan og espesyal nga pagtambal. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Pagro Misamis Oriental, patuloy ang pagbebenta ng benteng bigas meron na sa mga barangay ng naturang lalawigan. Ang kabong ulat ihahati naman sa atin ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Gitunol sa Provincial Agriculture Office o Pagro ng Provincias Misamis Oriental ang programang Binting Bigas Meron na o P20 Rice Program sa duha ka mga barangay sa Claveria, Misamis Oriental ni adtong Abril 10 ng kasamtangang tuig. Mukabat ngadto sa 172 ka mga pamilya sa barangay Kalawitan ang nakapahimulo sa mga programa samtang mukabat usab sa 265 ka mga pamilya sa barangay Panampawan diin makapalit sila og 5 ka kilo nga bugas kada pamilya nga gibaligya sa Pagro.
Sumala pa di Antonio Pongasi nga usa ka mag-uma sa barangay Kilawitan nga dako na kaini nga tabang ngadto kanila labi na karon sa panahon sa kalisod. Ang Binting Bigas meron na usa ka programa sa kasamtangang administrasyon diin nagtinguha nga makahatag og oportunidad alang sa mga kabus nga makapalit sa baratong bugas nga nagkatindad lamang sa 20 piso sa matag kilo nini. Madayon usab ang pagpaningkamot sa pagro nga mahatag kini sa ubang mga barangay o lungsod ug dakbayan sa Misamis Oriental. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Rubber farmers mula sa Vitali, Zamboanga City sumailalim sa 2 araw na training upang mas mapaunlad ang produksyon ng goma sa lungsod. Ang detalye ihatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Gipahigayon ang 2 ka adlaw nga pagbansay-bansay para sa mga rubber farmers ug tappers sa Vitali District sa Agricultural Field Office sa lungsod sa Zamboanga. Ang maong pagbansay-bansay nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa goma sa lungsod o gipangunahan kini sa mga eksperto gikan sa Rubber Technology and Extension Services Division o gisuportahan sa lokal nga field office. Sa pagbansay, gitun-an sa mga partisipante ang hustong pagtap sa goma aron mudaghan ang ani nga dili madaot ang kahoy, paggamit sa modernong pamaagi sa pagpanguma ug pagpaligon sa organisasyon sa mga mag-uuma. Sumala sa Office of the City Agriculturist, padayon ang ilang programa aron mapaligon ang sektor sa goma ug masiguro ang malungtarong pagpanguma sa Zamboanga City. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go, Nasa tono ka man o wala. and here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Tinatayang aabot sa humigit kumulang 11 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa fuel subsidy sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa langis. Iyan ay ayon kay Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan sa ikatlong pagdinig ng Senate Protect Committee nitong Lunes. Gayunpaman, nilinaw niya na paunang tansya pa lamang ito dahil kailangan pang makipag-ugnayan sa iba pang ahensya. Dagdag pa niya, maaaring umabot sa 2 hanggang 3 beses na mas mataas ang kinakailangan o kakailanganing pondo kung isa sa alang-alang ang buong bansa. Umaasa si Secretary Balisacan na makatutulong ang 2026 General Appropriations Act at ang patuloy na implementasyon ng 2025 budget upang matustusan ang subsidy sa loob ng susunod na 3 buwan. Samantala, sinabi naman ni Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor na kulang ang kasalukuyang 1 bilyong pisong pondo para sa service contracting kaya humihiling sila ng karagdagang 5 bilyong piso mula sa Department of Budget and Management. Ayon kay Undersecretary Pastor, kahit madagdagan ng pondo, inaasahang tatagal lamang ito ng 3 buwan kaya tututok muna sila sa mga rutang may mataas na bilang ng pasahero upang masigurong tuloy-tuloy ang biyahe ng mga commuter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, iminungkahi ni Energy Secretary Sharon Garin na repasuhin ang oil deregulation law ng bansa dahil sa hirap na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis at tensyong geopolitikal. Sa pagdinig sa Senado kaugnay ng sigalot sa Middle East, sinabi niyang hindi sapat ang kasalukuyang free market system sa panahon ng krisis. Ayon pa sa kalihim, mas epektibo lamang ang deregulation kapag maayos ang kalagayan ng merkado, ngunit kinakailangan ang regulasyon kapag may krisis upang mabantayan ang tamang presyo. Dagdag pa ni Secretary Garin na apektuhan din ang presyo ng petrolyo sa bansa ng mga pahayag ni US President Donald Trump bukod pa sa galaw ng pandaigdigang kalakalan. Bagamat bumaba ang presyo dahil sa pansamantalang tigil putukan sa rehiyon, muli itong tumaas matapos ang ilang negatibong pahayag. Samantala, tumaas ng 3 beses ang presyo ng LNG at umabot sa 30% ang itinaas ng coal. Upang matiyak ang supply, bumili ang Philippine National Oil Company ng 1 milyong bariles ng diesel habang nakakuha rin ng supply mula sa China at South Korea. Sa kabila nito, iginiit ni Secretary Garin na dapat magkaroon ng mas matibay na papel ang pamahalaan sa pagtatakda ng presyo ng langis sa panahon ng emergency upang maprotektahan ang mga mamimili. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nag-anunsyo ang Department of Agriculture o DA ng 75 milyong pisong fuel assistance para sa mahigit 15,000 mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kaguluhan sa merkado. Ayon sa ahensya, ipatutupad ang programa sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at maaari pa itong palawakin sa ilalim ng Presidential Assistance Program for Farmers and Fisherfolk. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na layunin ng mga hakbang na magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng krisis sa enerhiya. Dagdag pa niya, layon din ng programa na palakasin ang food systems sa pamamagitan ng mas episyenteng supply chain at mas malawak na access sa merkado. Kasabay nito, pinaigting din ng DA ang Kadiwa program upang matulungan ang mga magsasaka ng gulay sa Benguet at karatig lugar na nahihirapan sa oversupply at mataas na gastos sa transportasyon. Hiniling din ng ahensya na gamitin ang 38 truck na ibinigay sa mga kooperatiba at lokal na pamahalaan para sa paghahatid ng mga ani kasama ang 5 Kadiwa trucks sa Cordillera Administrative Region.
Ang mga hakbang ay kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na umabot na sa ika-13 linggong taas para sa gasolina at ika-15 para sa diesel at kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, April 14, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 38 centavos, habang Japanese yen naman ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 44 centavos, habang ang South Korean won ay 4 centavos. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 84 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 71 centavos. Ang British pound ay 81 pesos and 57 centavos, habang 71 pesos and 1 centavo naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 78 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 9 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihati naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic tradition
traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Matapos ang masusing pagpili, inanunsyo ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee ang 7 bagong atleta na iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang sa mga pararangalan, sina Eduardo Pacheco, Isidro Del Prado, Ramon Fernandez, Beatriz Lucero Lulier, Mansueto Onyok Velasco, Cecil Mamiit, at Adeline Dumapong Ancheta. Sila ang bubuo sa ikalimang batch ng Hall of Fame mula 2010 na ngayon ay may kabuang 54 na honorees. Tatanggap ang bawat isa ng espesyal na tropeyo mula kay Leandro Baldemor at 500,000 piso. Ayon kay PSC Chair Patrick Gregorio, ang Hall of Fame ay pagkilala sa mga atletang nagbigay ng dangal sa bansa, habang sinabi ni POC President Abraham Tolentino na ang 7 ay pinili mula sa 75 nominado. Gaganapin ang enshrinement ceremony sa Mayo 20 na inaasahang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Babalik na sa San Miguel si dating import Benny Boatwright matapos mag-awol si Justin Patton at hindi sumipot sa laro kontra Magnolia. Ayon kay team manager Guy Abanilla, may kasunduan na sila kay Boatwright na ngayon ay kumukumpleto ng clearance at exit procedures sa Korean Basketball League bago lumipad pabalik ng bansa. Nangyari ito matapos hindi umattend si Patton sa 2 practice at iwanang kulang ang Beermen sa kanilang 120-101 pagkatalo sa Hot Shots. Si Boatwright ang magiging ikatlong import ng SMB ngayong conference matapos sina Patton at Marcus Lee. Huli siyang naglaro para sa San Miguel nang nagkampiyon ito sa Commissioner's Cup, 2 season na ang nakalilipas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, panibagong yugto ang bubuksan ng Blackwater sa pagde-debut ni dating Gilas women coach Pat Aquino sa PBA kontra Tokentex ngayong Martes sa larong gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. Papalitan ni Aquino si Jeff Carriazo at susubukang buhayin ang 1-4 record ng boxing na sasandal kina import Robert Upshaw III, Cedric Bearfield, Dolph Panopio at Christian David. Matinding hamon ang naghihintay laban sa tropang 5G na pinangungunahan ni Bol Bol. Ayon kay TNT coach Chot Reyes, hindi nila minamaliit ang Blackwater dahil malakas ang opensa ni na Bearfield, David at Panopio. Sa unang laro, target ng NLEX ang pag-angat sa standings kontra winless Macau. Aasahan ng Road Warriors sina Robert Bullock at import KD Lalane habang umaasa ang Black Knights na may pagpatuloy ang magandang laro nina Ramon Cao,
Phoenix Shackelford at Jenning Yu. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas lalong uminit ang UAAP Season 88 Women's Volleyball matapos gawing mas dikit ang labanan para sa huling dalawang Final Four spots. Pasok na sa semis ang National University matapos ang straight sets win kontra University of the East, habang umangat sa 7-5 record ang Far Eastern University matapos talunin ang University of the Philippines dahilan ng three-way tie kasama ang Adamson University at University of Santo Tomas. Kontrolado ng Adamson ang kanilang kapalaran at kung mananalo sila ng straight sets laban sa UP at FEU, tiyak ang semi-slot at posibleng maagaw pa ang number 2 seed. May parehong pagkakataon ang FEU sa nalalabing laro kontra Adamson at Ateneo. Pinakamahirap ang sitwasyon ng UST na may 21 puntos. Kailangan nilang manalo ng dominante kontra UP at NU para manatiling buhay. Kailangan nina ang Angge Poyos, Reg Jurado, Casey Carvalho at Detet Pepito ang perpektong laro para hindi maputol ang semi-streak ng Tigresses simula pa noong season 81. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, mas umiinit ang Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference semifinals ngayong Martes sa Mall of Asia Arena, kung saan parehong target ng Signal at Creamline ang ikalawang panalo para lumapit sa finals. Maghaharap ang Super Spikers at Cool Smashers sa high-stakes duel sa gabi, kasunod ng pagtatapat ng Farm Fresh at PLDT sa hapon. Galing sa 4-set rally ang Signal, habang 5-set na thriller ang nilusutan ng Creamline. Aasahan muli sina Bernadette Pons, Gemma Galanza at Eliza Valdez, habang sasagot ang Signal sa trio ni Vanny Gandler, Erica Santos at Tin Chamson. Patuloy ding hahabol ng kasaysayan ang Farm Fresh sa pangunguna ni Tricia Tubu, Ces Molina at Royce Tubino laban sa mas veteranong PLDT core ni Savvy Davison, Kiana D at Kim Fajardo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose.
Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimagas sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. Ang chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Heto na ang ratsyada ng ating mga chika. Hindi apektado ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro kapag binabansagan siyang Auntie Claire. Ayon kay Yusek Castro, walang problema sa kanya kung tawagin siya sa ganoong pangalan at gusto niya pangang iparehistro ang nasabing tawag. Yan po ay yung Auntie Claire. Para sa kanya, ang ibig sabihin nun ay anti-fake news at anti-epal. Samantala, itinanggi rin ni Yusek Castro na may plano siyang tumakbo sa eleksyon 2028 kahit may mga nag-uudyok sa kanya at sinabi niyang hindi pa ito pumapasok sa kanyang isipan sa ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, umaasa ang aktor na si Richard Gutierrez na makatrabaho muli ang dati niyang ka-love team na si Angel Locsin, lalo na't minahal ng fans ang kanilang tambalang Chargel noong early 2000 sa mga seryeng tulad ng Mulawin. Kung mangyari man ang comeback ng tambalang Chargel ay suportado naman ito ng girlfriend ni Richard ngayon na si Barbie Imperial na aminadong fan din ng kanilang naging love team. Patuloy pa rin kasi hinahanap ng publiko ang pagbabalik ng premyadong aktres na si Angel kahit 4 na taon na siyang wala sa showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagsampa ng kasong kriminal ang aktor at Quezon City Councilor na si Alfred Vargas at ang kanyang asawa na si Yasmin laban sa mga magulang ng isang minor de edad na umano'y ng bully at nanakit sa kanilang anak habang nasa swimming training. Ayon sa mag-asawang Vargas, paulit-ulit na itinulak at inilubog sa tubig ang kanilang anak at may insidente pa ng hindi angkop na paghipo. Sa kabila ng kanilang pakikipag-uusap sa mga magulang ng bata, hindi umano ito pinansin at binalewala pa. At umabot sa sukdulan nga ang sitwasyon ng halos masaktan ng kanilang anak sa isang kompetisyon sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan muli siyang itinulak at pinagtawanan. Dahil dito, nagsampa sila ng reklamo sa ilalim ng Republic Act number 7610 na naglalayong protektahan ng mga bata laban sa pang-aabuso. Iginiit ni Vargas na hindi simpleng away bata ang nangyari kundi seryosong kaso ng bullying at kapabayaan ng magulang at nagsampa na nga ng kaso ang mag-asawa upang ipaglaban ang karapatan ng kanilang anak at magsilbing halimbawa sa ibang pamilya na nakakaranas ng kaparehong sitwasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May revelasyon ang celebrity dermatologist na si Dr. Manny Calayan. Inamin kasi niya na nagkaroon siya ng extramarital affair habang kasal pa sa dating asawa na si Dr. Pai Calayan. Pagbubunyag ni Manny o ni Dr. Manny Calayan sa isang YouTube show ng broadcaster na si Susan Enriquez, nalaman ng kanyang ex-wife ang tungkol sa relasyon kaya bigla itong umuwi ng Pilipinas at nahuli nga ito. Lalong naging kontrobersyal ang sitwasyon ng umano'y ikulong ni Dr. Pai sa kanyang klinika ang girlfriend ni Manny na kliyente rin pala ni Dr. Pai at doon inamin ng naturang babae ang kanilang relasyon. Sa kabila ng iskandalo, sinabi ni Manny na matagal na silang may problema bilang mag-asawa. Matagal na silang hiwalay simula pa 2019 at tuluyan nang na-finalize ang kanilang separation noong 2024 matapos lumayo si Dr. Pai Calayan para samahan ng kanilang mga anak sa pag-aaral abroad. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, sumabaybay din sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.